Hi! Magandang gabi. Hi and hello sa ating mga kababayan all over the world. Mga kabayani, kumusta po kayong araw na ito? Magandang araw, magandang gabi. At kumusta na po kayong lahat? Saan man panig po kayo ng mundo naroon ngayon? Narito po ako para sa pagbibigay ng latest at mga news update mula po dito sa Pilipinas. Ihahandog ko po sa inyo ang programang ito, ang Kumustahan program sa FR Pinoy TV. Para mabigyan po namin kayo ng update dito sa mga developments sa ating bansa. Kaugnay po yan sa COVID-19 na kung saan masyado pong nagiging problema na ng ating mga kababayan. At tumataas pa rin po ang mga kaso o bilang ng mga nagkaka-impeksyon ng COVID at mga namamatay. Pero may good news din naman na marami rin ang gumagaling sa mga sandaling ito. Pwede po kayo magpa-shoutout, SO po tayo, LOL, laugh out loud, kung nabuburiw na kayo sa inyong mga bahay sa ngayon. Mula po dito sa Pilipinas, welcome! Welcome po kayo dito sa ating channel sa YouTube at sa FB page, sa Facebook page natin, ang Flo Rosales Pinoy TV. Pasalamatan ko muna ang may 1,300 mahigit na subscribers ng FRTV sa YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo, ngayon lang po ulit tayo nagkaroon ng pagkakataon na kayo makausap online at live dahil po sa COVID-19 lockdown na ito. Naka-stay home po ako at naka-quarantine tayo. Kaya magkasamahan tayo at magkakumustahan sa ating mga OFWs worldwide. Mga kabayani, dito na po tayo magkumustahan at magkaroon po tayo ng palitan ng mga impormasyon at kuro-kuro sa ating pong palatuntunan ng kumustahan sa FR Pinoy TV. Kaya may oras na po tayo magkakausap dito sa FB Live at mapanood niyo po sa aking channel. Inimbitan ko kayo na manood sa Flo Rosales TV para updated kayo sa mga nangyayari dito sa ating pong mahal na bansang Pilipinas. Ngayong araw na ito mga kabayani ay gusto ko po kayong bigyan ng latest dito po sa ating bansa. At matapos po yan na ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang mga araw ang State of Public Health Emergency at ang State of National Emergency sa buong bansa para maagapan at mapigil na ang pagkalat ng COVID-19 sa iba't ibang bayan o lalawigan. Tama po yan, naging desisyon ng ating Pangulo. Oy, birthday boy, Mr. President, happy birthday po sa inyo. Nalapit ng kanyang birthday sa March 28, happy birthday, bagamat meron pong problema kinakaharap ang ating bansa sa kasalukuyan, sa pagsasailalim po ng ating mga kababayan sa enhanced community quarantine sa buong Luzon. Dahil nga po sa ito'y patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong nahawa ng COVID-19. Kung hindi po magpapatupad ng lockdown ng ating gobyerno at sa iba pang mga probinsya, tiyak po mas marami pa ang mga mabibiktima at magkakaroon ng impeksyon at maaring mahantong sa kamatayan. Kaya nga po inatasan ng Pangulo ang mga barangay chairman, ang mga mayor na magsagawa ng mga hakbangin para mabigyan ng ayuda at pagkain ang mga residenteng apektado ng lockdown simula nitong nakaraang March 15. At patuloy po yan na ginagawa ng ating mga mayor, ating mga local officials, lalo na mga barangay chairman. At sa report po ng ating Department of Health, ito po yung base sa pinaka-latest at pinaka-update na ito. Ang malalaking balita dito sa Pilipinas, bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, umabot na po sa 707. 45 pasyente ang nasawi. Ayan po ay ayon sa Department of Health. Senador Rossani Angara nagpositibo naman sa COVID-19 at dating Senador Bongbong Marcos naka-quarantine sa kanyang bahay matapos makaranas ng sintomas ng COVID-19 mula sa Spain. Senador Coco Pimentel III nagsorry na sa publiko matapos magtungo sa Makati Medical Center kasama ang buntis niyang misis. At ngayon mga kababayan, ito po yung detalye. Umaabot na sa 707 cases ang COVID-19 na kung saan kinumpirma ito ng Department of Health. As of 4 p.m., ngayon po itong Huwebes, March 26, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na may naitalang 71 new cases mula sa iba't ibang ospital. Samantalang tumaas na sa 45 patients ang namatay dahil sa COVID. Ito'y matapos na madagdag po ang 7 pang pasyente.
Kabilang sa mga nasawi ay itong sina patient 278 na isang babae, 72-year-old mula sa San Juan City. At si patient 540 na 50-year-old na lalaki mula sa Pasig City. Si patient 636 na 56 years old na lalaki mula naman sa lalawigan ng Pampanga. At si patient 600 na 87-year-old na lalaki mula sa Sultan Kudarat Province. Si patient 354 naman po ay isang 80-year-old na babae mula sa Rizal Province. At si patient 327 na 46-year-old na lalaki mula sa Laguna. At pinakahuli na dagdag si patient 321 mula sa Rizal na 46-year-old na isang lalaki. May dalawa naman pong pasyente na ka-recover na at umabot na sa 28 ang mga gumaling na mula sa virus. Ito ay si patient 112 na 41-year-old mula sa Makati City. May travel history sa Japan at na-expose sa isang tao roon na may COVID case. Nakumpirmang positibo noong March 14 at na-discharge sa ospital noong March 21. Ikalawa ay si patient 28, 69-year-old mula sa Marikina City. Walang travel history pero nagkaroon ng exposure sa isang taong may COVID positive at nagkumpirmang positibo noong March 10. Pinalabas ng ospital noong March 22, asymptomatic with one negative result. At sa iba pang balita, nagpositibo na rin si Senator Sani Angara sa coronavirus disease 2019. Sa kanyang Facebook post, malungkot na inanunsyo ni Angara na kinumpirma ng DOH na meron na siyang sakit na COVID-19. And I quote, "I have been feeling some symptoms like mild fever, cough, headaches, and general weakness. I have not been in contact with the public since taking the test last March 16. Ayon po yan kay Senator Angara. Si Senator Angara na po ang ikatlong senador na naimpeksyon o nagkaroon ng COVID-19. Nauna rito, nagpositive na rin sina Senator Coco Pimentel III at si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Samantala, dating Senador Bongbong Marcos naka-quarantine ngayon sa bahay matapos makaranas ng sintomas ng COVID-19 mula sa Spain. Binasag na ni dating Senador Bongbong Marcos ang katahimikan sa isyu ng pagkakasakit dahil sa COVID-19. Ayon nga kay Senador Marcos, siya po ay nasa mabuting kalagayan ngayon at nagpakita pa nga siya ng picture, hawak-hawak ang isang dyaryo at sinasabi niya siya ay nagpa-check sa isang ospital at inaantay pa lang po yung resulta ng naturang COVID test. Samantala, si Senador Coco Pimentel III nag-sorry naman sa publiko matapos magtungo sa Makati Medical Center kasama ang kanyang buntis na misis. Humingi na ng paumanhin si Senador Coco Pimentel sa mga netizen at sa publiko dahil sa pagsama nito kay Mrs. Pimentel, si Ma'am Katrina na buntis sa Makati Medical Center dahil sa mga nganak daw nitong Miyerkules ng gabi. Nalaman lamang umano ni Senador Coco na siya ay positive sa virus noong nasa loob na siya ng nasabing ospital. Sinabi po ni Pimentel na sobrang excited siya sa paglabas ng kanyang first child na isang babae sa kanyang bagong misis na si Katrina. Pero nauwi ito sa matinding panunumbat ng mga Pilipino. Hanggang ngayon po talagang viral siya sa mga social media accounts natin dahil nga dyan sa kanyang ginawa na pagtungo sa Makati Medical Center kahit alam niyang siya ay may mga sintomas na ng COVID-19. Pero hindi pa raw po niya alam na siya ay positive dito. At nalaman nga lamang niya noong gabi nang sila ay nandun na sa Makati Medical Center. Anyway mga kababayan, reminder lang po ito sa mga magulang at mga kabayani natin. Based on the statement of the World Health Organization, we should not use ibuprofen drugs for fever or muscle aches if you are person under monitoring or person under investigation, yung PUI. Dahil lalo po niyang palalalain ang inyong kondisyon, yung symptomatic or asymptomatic. At narito po yung mga common ibuprofen in the Philippines. Advil, Alaxan, Bioflu, Brufen, Cortal, Dolan, Duplan, Faspic, Fever-Free at Medicol. Ayan po yung mga ibuprofen. Huwag niyo pong papainom yan sa inyong mga kamag-anak o mga kapatid mayroong COVID. According to the paracetamols are safer, and here are the brand names: Biogesic, Calpol, Tempra at Tylenol. Yan lang po yung mga inauthorize ng World Health Organization. At ang pandemic po na dinala nitong si COVID-19 sa ating ekonomiya at sa turismo ay talaga pong matindi. Umabot na sa higit 100 bansa ang tinamaan nito at halos lugmok na po ang kanilang ekonomiya at ang turismo. Pero matindi po rito, syempre,
ay yung kaligtasan ng bawat mamamayan, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig po ng mundo. Sa Hong Kong, meron po silang ginawang magandang hakbangin para po makontrol ang pagkalat ng naturang virus. Ano? Ang ginawa po nila, meron silang STEM o yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics institutions like ito po yung Hong Kong University of Science and Technology na ang ginagawa po nila ay merong self-controlled delivery and service robots na tumutulong para ma-eliminate po yung 99.99% ng various infectious viruses. Sa Taiwan naman, meron po silang ginawang nagkaroon po ng early transmission doon at na-manage po nila kaagad yung naturang virus spread sa kanilang ginawang proactive measures at may mga ginawa po silang mga technology kung saan may mga rasyon ng maskara o yung face mask na i-provide nila sa 10 milyong katao. Bawat araw po yan. At ang Vietnam naman ay nagkaroon din po sila ng isang mobile disinfection chambers sa kanilang lugar at meron dong mga crowded area at medical institution na kayang i-accommodate ang 1,000 katao kada araw. Sa South Korea naman, aside from aggressive, almost daily dissemination of information on the disease and a national mobile phone alert system, South Korea is also one of the countries with the highest testing capacity. Ang bansang Singapore po ay always been at the forefront of healthcare systems and prudent governance, and it was easy for the country to implement strict testing and containment programs all without putting the country in total lockdown. Sa Australia ay meron po silang emergency response to COVID-19 identified the outbreak a pandemic earlier than the World Health Organization, which paved the way for the prompt release ng kanilang mga pondo, tax breaks at hospital capacity. Sa Macau na po, may world-renowned casinos in Macau such as Sands and MGM immediately na sinara po ang operasyon ng mga kasino nitong February at yung mga donasyon ay umabot po sa 20 million para po doon sa containment ng outbreak at pambili ng mga medical equipment at supplies gaya po ng sanitizer, mass testing kits at mga hospital facilities. After full recovery ng 10 nilang mamamayan na diagnosed ng virus, wala na silang kaso ng COVID nitong nakalipas na araw. At yun mga kaibigan, ang latest po dun sa ating mga kababayan na nanonood sa ating Facebook lives dito po sa FRTV. Kayo po ang ininyahan. Kung kayo po may mga comments and meron po kayong shout-out, suggestions, pwede po nyo ipadala yan dito sa atin sa Facebook Live. At bago po tayo magkababay, magbabay, ay thanks muna kay Sir Jeffrey Balsa nasa Qatar ngayon, nanonood, ng founder po ng OFW Assistance Volunteers Group, ang mga administrator at editors ng OFW AVG, at sa aking kapatid na si Resty Rosales, administrator po ng YouTube channel natin at FB page ng Flo Rosales Pinoy TV. At don't forget po to subscribe, like, and follow our FRTV channel natin. Bye for now. Bye-bye po. Magandang gabi, Pilipinas.